Mapalago ang kanyang ipon. Itong nasa isip ni Juanita na mag-invest siya sa isang online trader na nakabase umano sa Canada. Ngunit sa isang iglap, sangkatutak na problema ang kanyang hinarap. Lalo na makumpirmang scam lang pala ang nasabing online trader. Mababawi pa ba ang perang kanyang pinakawalan? Ito po ang ating tinutukan. Sa itinatakbo ng ating ekonomiya kung saan halos lahat ng pangunahing bilihin ay nagsitaasan ng presyo, maliban pa sa produktong petrolyo at pamasahe, dahilan upang ang mas maraming Pilipino ay naghahanap ng alternatibong mapagkakitaan para makadagdag sa gastusin sa pang-araw-araw. Isa na rito si Juanita, isang work-from-home mom na nagsisika para sa kanyang pamilya. Nakilala namin siya dahil bago matapos ang taong 2023, nabiktima siya at ang kanyang pamilya ng scam. Dahilan para siya ay lumantad at isiwalat sa programa ang panlolokong ginawa sa kanya. December, so kailangan ko ng mga extra income. So naghanap ako ng side hustle. Nag-send ako ng mga application ko sa online na mga platform. Naka-receive ako ng call na nag-o-offer as SEO, parang optimization lang sa social media ng mga vlogger and influencer. Nag-call sa akin ng information, sinabi nila sa akin yung gagawin. Then until noon, parang mga 15 minutes lang, in-add nila ako sa isang GC. Binigyan kami ng instruction on how we can do the task. Tapos noon, ang offer is 50 pesos per following each influencer or vlogger. Then nakatatlo ako. So, nag-promise 50 pesos ang bayad. So, tatlo, 150 plus yung initial na 100. So, naka-receive ako by GCash, 250 in total. Then, after ng 3 tasks, doon pumasok yung sa crypto. Ang inakala niyang kumikitang kabuhayan sa una, kalaunay, hinahanapan na siya ng pera. Initially, kailangan kong bayaran is 800 para i-invest doon. Sabi ko, 800. Sabi ko, sige, try ko, 800 lang naman, wala namang mawawala. After nung 800, binigyan kami ng isang task. Actually, pinagawa ako ng crypto account. Then after nun, may kumontak sa akin na isang parang receptionist or mentor yung tawag, pinamentor nila sa crypto. Binigyan kami ng guide para kung paano kami magbabay at mapapa yung procedure para sa crypto. Meron talagang as in binigay na lang kami doon sa binigyan ako ng screenshot. So na-complete namin yung task, nag-earn yung 800 ng 400 pesos. Ang stratehiyang ito ng mga mandarambong kinagat ni Juanita. Ngunit ang inakala niyang bare-bare lamang na investment kuno umabot sa ilang libong piso. Inano ko yung 1-2 na mag-earn siya parang around 900. 1-2, okay, nanalo siya. Parang naging 2 plus na siya, di ba? Hindi siya pina-withdraw kaagad sa amin kasi mag-invest daw uli kami na parang around yung 1 to parang naging 2.7 ata yun. Hanggang umabot kami ng 65,000. Sa pagnanais na mabawi pa ang mga naibigay na niyang pera, si Juanita sumunod sa nais ng nagpakilala niyang mentor. Yung na-invest ko na parang around 30 plus na siya, parang nagdadalawang isip na ako. Kasi ang gusto ko na lang talaga makuha siya. Ayoko nang kahit wala na yung tubo, kasi alisin nila. May instructions sila doon sa last, sa pang-tatlo sana, na matatapos na yung transaction. Ay, instead nakalik ko yung sell, nakalik ko yung buy. So doon nagkaroon daw pumasok yung problema, which is nagkaroon ng parang data error sa web-based nila. Dito na pumasok ang iba pang modus na kanyang employer para punan ng 200,000 na investment. Ibinida sa kanyang proseso di umano nila ng merchant advance kung saan pahihiramin siya ng kalahati ng investment amount na kailangan niya. Then, in-approve nila yung merchant advance na around 100 plus. Para mga ganon yung para lang makomplete yung i-invest namin. Oo. So, ayun, natapos yung task na yun. So, parang umabot na 400 plus yung laman ng crypto. Sabi nung mentor, you can withdraw na. Sabi sa akin ganon. Nag-try akong mag-withdraw, hinold nila kasi daw yung merchant advance kailangan ko munang ibayaran. Akala ni Juanita, matatapos na roon ng kanilang usapan. Pero nagsanga-sanga pa ang problema. Dahilan para patuloy na ma-hold ang kanyang pera sa kanyang account sa cryptofg.cc. So nakumpleto ko yung kailangan pera. Sabi ko, pwede ko na bang i-withdraw?
Pinag-withdraw ako. After nun, may credit score silang tinawag. Para daw maka-withdraw is dapat at least 100 yung score. Nung una 100 siya actually, nakita ko siya 100. For every one score will be equivalent to 10,000. So, that's 200,000. Kinontak ko yung dalawang tao na kausap ko. Yung receptionist at yung mentor. Sabi ko, napakalaking pera na nung binigay ko sa inyo. Ano yung assurance na ibabalik nyo sa akin yung pera ko? Yung 200,000, ginawan ko siya ng paraan, pinangutang ko talaga siya. Tapos noon, nung na-fulfill ko, sabi ko sa akin, dapat that day, ma-fulfill mo yung 200,000 kasi nagpa-fluctuate yung price. Hindi ko siya nagawa ng paraan ng araw na yun. So, parang after one day or parang gano'n, parang lumipas yung ilang, hindi naman matagal, parang one day nga lang talaga yung lumipas. Nagawa na namin siya ng paraan para maano. Tapos binayaran ko 200, pagpasok ako sa bangko ng 200,000. Ayun, yung na-fulfill ko siya, 200,000. Tapos ko, ano na nangyayari? Tapos chinek nila ako, pumasok, binerify nila, pumasok yung pera. So yun, nung pinulfill ko siya, nagkaroon na naman ng problema kasi nag-fluctuate na yung price. Short pa ako ng 162,000. Kasi that time daw, 18,000 yung price per credit score. Suma total, 1,000,000 piso na ang perang nakuha sa kanya na nagpakilalang Jelly Marketing and PR Company. Pinangakong maaari na niyang makuha ang pera, ngunit isa na naman problema ang nangyari. Hanggang umapit kami ng total ng 1 million na yung pera ko sa kanila. Pinulpil ko lahat talaga yun. As in, pinulpil ko talaga. Kasi ang habol ko lang. May balik. Sabi nila, hindi naman mawawala. It will not be your loss. Yun yung pagkakasabi nila sa kasi lahat ay pinapasok mo sa amin, ibabalik sa'yo. Which is nakikita ko na dadagdag doon sa balance. So, every time na nagpapasok ako ng pera sa kanila, nag-withdraw ako. Sabi nila, in 15 to 20 minutes, automatically, pagka-withdraw ko, papasok siya sa bank account ko. So, nag-expect ako. More than 30 minutes na hindi siya pumapasok. Yung bank account ko na naka-registered sa kanila, nagsobra ng one digit. Ang sakit sa ulong problema ni Juanita, umabot sa mahigit 1.4 million pesos. Dito na rin niya naisipang magsiyasat ukol sa nasabing kumpanya at dito na sumambulat sa kanya ang katotohanang isang malaking scam ang lahat ng ito. Pag ina-access ko yung website nila, hindi siya nagkakaroon ng security check sa... Basta pag ina-access, wala siyang security, magre-red yung ano. Ngayon pag ina-access ko siya, bago ko mapuntahan yung website nila, merong parang ang Google, naka-ano sila, may security alert. Before, na nag-research ako sa Google, yung mga feedback about dun sa ano na yun, wala akong nakikita. Until na nangyari na sa akin, doon ako nakakita ng dalawang message, which is same scenario, which is maliit lang naman yung nangyari sa kanila. Na totally, parang same scenario na hindi na nila ma-withdraw yung pera. Tapos credit score din, gano'n. Parang bulong-bulo na ako, parang blanco lahat. Ang gusto ko lang makuha yung pera ko. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Kung magkakaroon man ng investigation, possible na mapanagot yung tao kung matitrace nila. Pero, no guarantee na may babalik yung pera. Kasi, ano na yun eh, malamang scam talaga siya. Dahil sa perwisyong ito kay Juanita at sa kanyang pamilya, umabot na sa puntong hindi na niya kinaya pang lumabas ng bahay ng ilang araw. Wala na rin siyang maiharap na mukha sa kanyang mga magulang at kapatid. Ngunit sa kabila nito, ang suporta pa rin ng kanyang pamilya ang nagbigay lakas ng loob sa kanya para magpatuloy. Ang magandang nangyari is, nakuha ko yung support na kailangan ko. Hindi sila nag-focus doon sa nangyari. Nag-focus sila kung paano ko makaka-recover. Actually noon, hindi ako makakabangon kung hindi dahil sa kanila. Kasi parang bumibigay na ako. Parang, ayoko na talaga. Nung nakausap ko yung nanay ko, siya yung nagpalakas na loob sa akin para mag-continue. Kasi sabi na nangyari na yan, wala ka nang magagawa. What if bumigay ka? Mga anak mo, paano? Pera lang yan. Mahirap kitain, pero mababayaran mo yan. Yung mga kapatid mo, huwag mo intindihin yan. Mga pinag-aawatan mo, kapatid mo, may intindihan ka nila.
Agad kaming sumangguni sa Securities and Exchange Commission para alamin ang saklaw ng kanilang mandato sa mga ganitong klaseng kaso o problema ng mga biktima ng crypto scam. Ang ating mandato is para proteksyonan ang mga investors, lalo na nasa isang financial product na tinatawag na securities. Yun nga yung nasa pangalan natin. Dapat bago ito i-alok sa publiko, kailangan yung entity ay registered corporation at ang pinaka-importante dapat meron silang secondary license para manghikayat, mag-alok, mangalap ng investments. Yung mga investments daw, kuno in cryptocurrency o tinatawag na virtual assets, minsan nagagamit din yan sa pagpapalaganap ng scam. So technically, ang SEC ay hindi naman nangasiwa ng mga cryptocurrency. Ito ay hindi pinagbabawal ng gobyerno, nga lang kung kayo ay mag-i-invest sa crypto na to, ay kailangan mag-open tayo ng account sa mga registered na tinatawag na virtual asset service providers na pinangangasiwaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi wala tayong habol. May mga foreign platforms na nag-exist, ano? At minsan, nagagamit pa sa scam. Wala namang crypto, pero sabi, i-invest daw sa crypto kaya ka makakakuha ng napakalaking tubo o kita. At ang panloloko kay Juanita may tuturing na isang tasking and recharging scam. Ayon kay Attorney Leonardo, talamak ito online at karaniwang biktima mga taong walang sapat na impormasyon kaugnay sa nasabing produkto o serbisyo. Sa online, makakakita kayo ng mga alok ng tinatawag na online jobs kuno. Maraming nainganyo kasi gagawa lang kayo ng mga tasks at may kumbaga reward or meron kang kikitain dito sa task na to, pero hindi mo ma-withdraw o makukubra yung mga kinita mo dahil paanakin ka ng kung ano-anong fees until later on, saka mo lang marirealize na ikaw na pala ay nabiktima. Dapat isaalang-alang ng publiko na mahirap kasi pag napakawalan mo na yung pera mo. Theoretically, pwedeng mabawi, may proseso, magpa-file tayo ng kaso, yung court mag-award ng mga damages, etc. Pero pag yun na, nakapag-invest ka na, minsan di mo nga kilala kung sino yung pinaglagakan mo ng pera. Meron din mga foreign scammers, hindi lang mga Pinoy. Napakahirap na po, mabawi ang pera. Ang responde na kanilang tanggapan, siya sa atin ang iba't ibang impormasyon na maaring makapagtuturo sa mga kawatan. Ano lang magagawa natin? Unang-una, pwede natin imbestigahan yung mga entity, yung mga grupo, sino yung mga nakasalamuhan nyo, sino nag-convince sa inyo para mag-invest, at pwede natin gawa ng administrative enforcement action, magbibigay tayo ng babala sa publiko, pwede tayo mag-issue ng cease and desist order, pwede nating i-revoke yung registration ng corporation pag registered sa SEC, pwede tayo magsampa ng kaso sa DOJ, Department of Justice, sa paglabag sa Securities Regulation Code na may pagkakulong na aabot ng 21 years. Aktibo po tayo sa pag-i-issue ng mga warning sa ating publiko. Sa isang linggo, 2 beses nga tayo nagpapalabas ng mga warning in coordination also with DILG sa aming ASTIG program, Anti-Scam and Illegal Taking of Investments Group, na kung saan tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga local government units. Kung merong scam na silang na-encounter, pwedeng idulog sa atin. Ikinakampanya naman ng SEC sa mga kababayan nating pinaplanong pumasok o mamuhunan sa ganitong kalakaran, magsiyasat. Patuloy tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan na sa lahat ng ating na-encounter na investment opportunities, ugaliin pong mag-check o mag-imbestiga bago tayo mag-invest. Meron na po tayong mobile application, SecCheck app. Makikita nyo po doon kung registered ang isang corporation at mas importante kung otorisadong mangalap ng investment na may secondary license.
Ang cybersecurity group naman na democracy.net.ph sa paunguna ni June Macrambon patuloy na gumagawa ng paraan para labanan ang mga nangyayaring panloloko online. Mas focus po kami sa ICT-related advocacy. So, about governance and ICT and security po. Tapos we also delve with data privacy. Actually, ang inano namin is more strengthen the law enforcement ng itong mga platform. Kasi yung mga red flag context by iba't iba sa mga ibang mga biktima. Makakakuha ka ng trabaho kung magbabayad ka or mapopromote ka kung magbabayad ka. So, isa na po yun na red flag. If it's good to be true, it's a red flag. Umiwas ka na po. Example, yung issue cryptocurrency, kumbaga pepera. Kasi the ordinary masses, ang mga tao is very limited yung alam nila sa cryptocurrency. Usually yung taong may limit yung alam, sila talaga yung talagang nagiging biktima po ng mga scam. Dagdag pa niya na ang pag-iingat sa ating impormasyon ay nasa kamay din ng bawat isa sa atin. Before mag-invest or ilabas yung pera nila is dapat i-check nila kung legit ba talaga to na company. Tapos kung registered naman po sila sa SEC, i-check nila kung may kumbaga may additional license sila na kumbaga yung secondary license naman is makukuha naman sa BSP, yung sa Bangko Sentral. Meron na kayong stable job, enough savings na kayo, better na mag-invest kayo dun sa legit business. We have to do our own research first bago tayo magtiwala online or never talaga tayo magtitiwala online. Ika nga nila, mahirap kitain ang pera, pero mas mahirap na tanggapin kung ito ay mapupunta lamang sa kamay ng mga manloloko. Kaya naman, laging paalala ng ating programa, maging mapanuring netizen at huwag basta-basta masilaw sa pangakong pera na dodoble sa isang pindot lamang. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.